O sige, punta na lang natin to at least quantum upsat. Itong kay Pulong tsaka kay Tino. Lalo na ilang bansa yung pinuntahan ni Kwan? 17 ng kanyang assignment for 2 months. Pang Miss Universe talaga, guys. Okay, pasok. There we go. Grabe naman ginawa niya ito, Miss Universe si Pulong. Anak ng kamote. Ayan. May sounds ba? Well, ano ba siya? Tinatawan ng distrito, Miss Universe. Bakit trabaho ng isang congressman ay katawanin na? Okay, lights, camera, action. Ha ha ha! Tanong ni Tino kay Pulong. Tinatawan ba siya ng distrito ng Miss Universe? Anak ng kamote. Oo, nga sampal sa kanya tumapit. Tapos na natin ito. Pasok. Well, ano ba siya? Tinatawan ng distrito, Miss Universe. Uy, Maringsas, again, salamat. Aloy politics. Trabaho ng isang congressman ay katawanin ng kanyang distrito. Dapat mag-expect ng mamamayan ng mas mataas na standard ng serbisyo mula sa kanilang mga elected representatives. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. At ang pinaka-basic, of course, ay pumasok sa Kongreso para madala mo ang interest ng iyong constituents, whether sa committee hearings or sa plenary. So yun yung unang punto. Pangalawang punto, well, kaduda-duda rin ang timing ng request dahil ito yung panahon na inaanyayahan siya ng ICI na sumagot ng ilang katanungan hinggil sa mga public infrastructure projects sa First District ng Davao. So, hanggang ngayon ay hindi pa niya sinasagot ito sa alinmang forum. At pangatlong punto, nabasa ko yung sulat. Sabi niya, attend naman daw siya ng mga sessions, whether sa committee or plenary, virtually. Well, kung binasa niya talaga yung rules, kailangang itakda ng House leadership ang virtual sessions. Ibig sabihin, may formal na proseso po. At only in certain circumstances, kapag may emergency circumstances lamang, nagkakaroon ng virtual sessions ng plenary or even ng committee hearings. Hindi po ibig sabihin manonood ka sa YouTube at member ka ng House, naka-attend ka na ng session. Hindi po ganun yun. Binawi na yung rule na pwedeng virtual, sir, di ba? Yung quarantine. Meron pa ring rule which allows for virtual sessions pero under emergency circumstances. Okay. Kung may calls po sa Speaker's Office na wag po bigyan ng approval yung pong travel clearance request, do you support these calls? Well, sangayon tayo. Nanawagan tayo sa Speaker na wag naman pahintulutan yan. Kasi tingin rin ng publiko, abuso ito na pinapasweldohan ang mga elected representatives bilang public servants. Tapos, hindi maganda kung pahihintulutan na may personal na lakad. Ganun ang paalam, di ba? Personal na lakad sa panahong may session. May panahon dyan, bakasyon, pero merong hanggang Pebrero, meron ng session dyan. So, hindi po magandang senyales sa publiko na pahihintulutan ang ganitong paglalakbay, personal travels ng mga elected officials. Sir, what if he insists that it is his right to travel? Well, meron siyang obligasyon bilang elected representative. Ang pinaka-basic na obligation, in fact, ay umattend ng mga session dahil nandito ang trabaho ng tinatawan. Diba? Umattend ng session, tapos magtrabaho din sa distrito. Hindi mo magagawa ang parehong yun kung wala siya sa bansa. Diba? Kaduda-duda rin ang timing ng request dahil ito yung panahon na inaanyayahan siya ng ICI
na sumagot ng ilang katanungan hinggil sa mga public infrastructure project sa First District ng Davao. So, hanggang ngayon ay hindi pa niya sinasagot ito sa alinmang forum. Kaya naman siya nga mag-request ng travel clearance ng House of Representatives, pero very important po na he should be able to make himself available pagka nagkaroon na po ng proceedings on siyempre Davao City infrastructure project. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, may we have your thoughts about the new travel request of Congressman Pulong Duterte? So he requested na makapag-travel for 2 months in 17 countries. Your 17 countries? My goodness. Nice siya mag-biyahe. May pera siya. Salamat, Aurelia. May pera niya, sabi niya, 17 countries? Di, nasa kanya po yun. At kailangan din siguro malaman ng constituents niya sa ibang bansa at nasa bakasyon ng halos more than 2 Bakasyon. Kung yan ang nais niya. But since it's a personal travel, he is not required to report to his constituent. Ganun po ba yun? Do you find this concerning in a way? Dapat malaman ng mga constituents niya dahil more than 2 months siya mawawala. Hindi siya official travel. Kahit hindi siya official travel. Kasi lahat ng public servant dapat nagsisilbi sa bayan. At kung magbabakasyon ng mahigit 2 buwan, hindi natin alam kung paano niya i-explain ito sa kanyang Well, anyway, meron siya. Alam niya naman po ang kanyang ginagawa. Thank you, sir. Panawagan po si Congressman Antonio Tino na wag pong i-approve yung hiling ni Congressman Duterte na travel clearance. Do you share po the same sentiment or call? Well, first of all, we sympathize why the public is asking questions, because this type of trip is not ordinary trip, diba? 17 countries, I guess, for 2 months. You don't necessarily get this request from any of the members. Normally, pag mga bakasyon kasi, ilang weeks lang. But this is a trip which is, to me, it's not ordinary, 17 countries in 2 months. At the time when the public demands that all public officials have to be present, especially we're talking about the ongoing investigation and the fear of the public that some of these names who were mentioned already might use this as a way to evade the investigation. So we sympathize with that kind of apprehension from the public, and we understand that. But as to why there's a need for Congressman Pulong Duterte to travel to 17 countries for the span of 2 months, that's a question that I think should be answered by him. But we do completely understand kung bakit ito ang lumalabas ng mga apprehension ng taong bayan. Well, ultimately, I don't know kasi kung nagpasa na ng request. If there is, it's up to SecGen to really decide on the merits of the request. And ultimately, it's the SecGen will be deciding on whether to grant or not grant the request. Bunyog, halikan na kasama ka. Biro nyo, ma'am. 17 countries, 2 months na mawawala, walang gagawing serbisyo. Kundi, bakasyon. Nagkamot yan. Duterte talaga, mga kakabsat. Christy Jam, shout out. Aurelia Odenya, bakasyon talaga ang mga Duterte, no? Yun na talagang hilig nila, diba? Tapos nasasaktan sila kapag pinupuna sila, diba? Biro mo, tapos sabi nila, personal na gastos ka, no? Really? Buti sa ako, may nagawa. Ilan na ba yung principal author bill nito? Ilan na nagawang principal author ni Pulong? Alam niyo kung ilan? Bokya, 0. Hanggang ngayon, ilang taon na siyang congressman, wala po siyang principal author bill. Bokya. Hindi tulad ni Sandro Marcos Pausat, sang katutak. Pero si Pulong, wala. 0. Bokya. Tapos magbabakasyon lang. Walang silbi.
Ang bobobo nyo naman mga taga Davao at binoto nyo. Walang nagawa, 0. Nagpapasahod tayo ng 300,000. 0 ang kanyang contribution sa principal author bill. Anak ng kamote. Wala na magawa. Binoto nyo. Bobo kayo kamote kayo. Siya. Next topic tayo. Anak ng kamote. Shout out, Macaroons. Mega love shout out. Bakasyon grande. Sana all. Kaya nga, Bira G. Galit na si Macaron, no? Shout out, Kapsat Macaron. Puro bakasyon na lang. Duwag Ayaw sumagot, di ba? Kaya magbakasyon na lang. Yan ang tatak Duterte. Kamote. Kasi tataka-taka kayo ngayon. Mga bobo kasi kayo mga supporters ng mga Duterte. Putragis. Siya, next topic tayo. Ng kamote, Next topic tayo. Countdown muna tayo.